Ano ang ibig sabihin ng in Jesus name? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminary Edition. Binabati ko po muna yung mga bagong members po ng ating channel. So, salamat po sa inyo, Brother Archie, Kenzie Arman, Jean O ng Iloilo, L.A. Serrano, and Pong. Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating channel. Nakatulong po kasi ito sa paglago ng channel natin. So maraming salamat po sa inyo. Now, yung topic po natin ngayon ay in Jesus name. Ano nga ba ibig sabihin ng in Jesus name? Ito po ba ay indication na lang na patapos na yung panalangin natin? Ano ba ibig sabihin ng in Jesus name? Praying in Jesus name means more than ending our prayers with certain words. It means praying under His authority and in line with His character. We come to God not because we are worthy. So, hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil karapat-dapat tayo. Lumalapit tayo sa Diyos, bagamat hindi tayo karapat-dapat, lumalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. So, we come to God not because we are worthy, but because Jesus has opened the way. He opened the way for us so that we can approach God. It also means our prayers must reflect His heart, His will, and His glory. True prayer in Jesus' name is confident, humble, and kingdom-oriented. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 16, ito po ay parte ng farewell o pamamaalam ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi po, nung hinugasan niya yung mga paa ng mga disciples niya, yun na yung huling gabi niya eh. So, 13, 14, 15, 16, 17, isang mahabang conversation yun. Pagdating sa 17, nananalangin na si Jesus Christ, no? Yun na yung malapit na siyang dakpin. Now, dito sa chapter 16 na to, sinasabi ni Jesus Christ, "In that day, you will ask nothing of me." Meron po yung context, no? Sabi ni Jesus Christ, hindi na ako magtatanong ng kung anuman patungkol sa akin kasi magiging clear na sa inyong isipan. And then sabi ni Jesus Christ dito, "Truly, truly, I say to you, whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you." Sabi ni Jesus Christ, "Verily, verily, amen, amen. Truly, truly, totoong totoo to, itong sinasabi ko sa inyo. Kahit anong hilingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. Until now, you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full." Ang ating Panginoong Jesucristo sobrang confident nung kinakausap niya yung mga disipulo niya. Hanggang ngayon, hindi pa kayo humihingi eh. Kaya hindi kayo tumatanggap eh. Humingi kayo at kayo'y tatanggap. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "Ask and you will receive, that your joy may be full." Para mapuno kayo ng kagalakan. Kasi alam nyo na yung pangalan ko pa talaga, yung pangalan talaga ng ating Panginoong Jesucristo tumatalab sa harap ng Diyos Ama. Kumbaga may full authority. Sa Tagalog po, sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya ito sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko, kayo humingi at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Ano ba ibig sabihin ng praying in Jesus' name? Number 1, it means praying using Jesus' rights and authority. Pag sinasabi natin sa panalangin natin na, "Lord, this is my prayer," tas tatapusin natin yung prayer natin na in Jesus' name. Ibig sabihin, yung panalangin na yon, inilapit mo sa Diyos Ama sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng karapatan, rights ng Panginoong Jesucristo bilang anak ng Diyos, sa pamamagitan ng authority ni Jesus. Full authority ni Jesus. Kumbaga, parang sinasabi mo, kung dokumento yung panalangin mo, kumbaga pinirmahan ni Jesus Christ. May authority niya, may pirma ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun po kamakapangyarihan yung panalangin na minimin mo talaga, "Lord, I come to you in Jesus' name." Alam niyo po, parang ano po yan eh. Parang nung nakaraan, nagpunta ako sa Malacanang, hanggang gate lang ako. Hanggang tanaw mo lang. Hindi ka makakapasok. Bakit? Outsider ako eh.
Pero kung, let's say, no, yung anak ng presidente, kaklase ko, tinawagan ko, sabihin ko, bro, sunduin mo nga ako dito sa gate. Ayaw kong papasukin ng gwardiya. Imposible ako mapasok rito. Sunduin mo nga ako sa gate. Alam nyo, pag sinundo ako ng anak ng presidente, klase ko siya, kaibigan ko, best friend ko, pagkakita pala ng gwardiya, sinusundo ako, sumasaludo na yung mga gwardiya eh. Tapos sasabihin ng gwardiya, sige, papasukin niya yan. Tapos sasabihin ko, ay, meron akong concern sa tatay mo, baka pwede mo ilapit sa tatay mo. May malaki lang akong issue rito sa, let's say, sa lugar namin, na kailangan ng atensyon ng presidente. Sabihin na kaibigan mo, okay, sige, tara, punta tayo sa tatay ko. Bakit posible yon? Kasi lumapit ka sa pangalan ng anak. Best friend mo yung anak eh. Lumapit ka dun sa tatay sa pangalan ng anak. Papapasukin ka dun sa... Ganun po, pag kumatok tayo sa kalangitan ng langit. At sasabihin mo, Lord, I come to you in Jesus' name. Papakinggan ka ng Ama dahil sa authority ng anak. Papapasukin ka, yung panalangin mo talaga makakarating sa Diyos Ama. Why? Because you have the full authority of the Son. Yung panalangin mo, pinirmahan ni Jesus Christ. Kaya po, by the way, turo to ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi ko to turo lang, na parang ritual lang na tinuturo ko sa inyo. Si Jesus ang nagsabi nito, you come to God, you approach God, you pray to God in my name, sabi ng ating Panginoon Jesucristo. At ang sinasabi ni Jesus Christ, basically sa ating lahat, pag lumapit ka sa Diyos Ama, isipin nyo, may perma ko yung panalangin nyo. You come to God in Jesus' name. So it means praying using Jesus' rights and authority. Number 2 po, it means aligning ourselves with Jesus' agenda. Ibig sabihin, pag nananalangin ka in Jesus' name, yung prayer mo na yon, hindi mo agenda. Agenda ni Jesus yun. Kasi hindi pwedeng nananalangin ka, tapos yung panalangin mo salungat kay Jesus Christ. Lumapit ka pa sa Panginoon, sa pangalan ni Kristo, sasalungatin mo rin pala si Jesus. So, ibig sabihin, sa panalangin mo yon, conscious ka, Lord, pinapanalangin ko to sa inyo. Kasi ito ay consistent din kay Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi ka sumasalungat sa mga prinsipyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ka nananalangin ng masama. Hindi ka nananalangin ng, ikakasama ng iba. Yung panalangin mo, holy and pure, glorifying to God. Kaya po yung point number 3 natin, it means seeking the glory of God the Father. Yung panalangin po natin na gustong-gusto ng Diyos, yung panalangin na ang dulo ng panalangin natin, ang resulta ng panalangin natin ay magbibigay ng kapurihan sa Diyos Ama. Sa makatuwid po, ang mga panalangin po natin, hindi selfish. Ang mga panalangin po natin, kasi sabi ni Jesus Christ, pakinggan niyo po truly, truly, I say to you, whatever you ask, kahit anong hingin mo. Minsan yung idea natin ng kahit ano, yung iba, pati ba selfish prayer? Of course not. Hindi kasama yung selfish prayer. Kailangan yung panalangin mo glorifying sa Panginoon para sa kaluguran at kapurihan ng Diyos. So, hindi pwede yung whatever dito, sasabihin mong whatever, sasama mo yung mga selfish interest natin. Kaya dapat consistent sa agenda ni Jesus, priority ng Diyos, tsaka yung mga pinapanalangin mo, yung gusto rin ng Diyos. Kasi kung nananalangin ka ng ayaw ng Diyos, nananalangin ka ng hindi maganda, no? Sa kaaway mo, hindi nakakalugod sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo sa kanyang katuruan, you pray for those who persecute you. Yung mga umaaway sa iyo, kumukutya sa iyo, panalangin mo sila. Bless those people. So, hindi curse ang panalangin, kundi blessing. Kahit sa ating mga kaaway. Yun po yung nagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos. At yun po ay consistent sa agenda ng ating Panginoong Jesucristo. So, you come to God, you approach God in the name of Jesus Christ in such a way that God is being glorified. Ibig sabihin, nalulugod ang Diyos sa ating mga panalangin. Now, ilan po sa mga applications po natin sa verse po natin na ito? Number 1, ask God's favor and blessings through Christ. Isipin po natin yung Diyos natin, presidente ng mga presidente, hari ng mga hari, no? Isipin natin, nandun siya sa throne room, sa kalangitan. At imposible talaga tayong makapasok doon. Imposible talaga yung prayer natin makarating doon. Kailangan mo talaga ng Son of God
Nasusunduin ka pa, no? So, parang, you can only imagine, no? Na meron kang kaklase, best friend. Na sasabihin mo, Lord, si Jesus yung best friend natin. Sasabihin natin sa kanya, Lord Jesus, lapit mo naman ako sa ama mo. We welcome ka ng ama eh. Kasi you come in the name of Jesus Christ. Yung pabor ng Diyos Ama, yung blessings ng Diyos Ama, hilingin mo para sa buhay mo, para sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa karir mo, sa kabuhayan mo, sa ministry mo, sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, ipag-pray mo sila. You ask the favor of God, the blessings of God, na ibuhos sa iyo. Pero gawin mo yon in the name of Jesus Christ. With the full authority, with the signature, yung may pirma. Alam niyo po, yung Diyos natin, tuwan-tuwa. Pag lumalapit tayo sa Kanya, hinihingi yung Kanyang pabor at pagpapala. So gawin po natin ito. Kung ano po man ang nilalagay ng Diyos sa inyong puso, idalangin natin right after this devotion. Number 2 po, align your prayers with Jesus' agenda. Marami po tayong mga verses dito. Magbibigay lang po ako ng ilan, no? Sabi po rito, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. So, merong abide eh. Ano ba yung abide? Pananatili. Sabi rito, kung nananatili kayo sa akin, sabi ni Jesus Christ, at nananatili sa inyo ang aking mga salita, ibig sabihin, hindi ka hihiwalay sa principles ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ka hihiwalay kay Jesus Christ. Dapat sanggan dikit kayo ng best friend mo, si Jesus Christ, no? Pareho kayo ng agenda, priority, pareho kayo ng, kaya nga madalas kong sinasabi, dapat kung ano yung mahalaga kay Jesus, mahalaga din sa'yo. Para yung pinapanalangin mo, consistent sa mga bagay na mahalaga kay Jesus. So, merong pananatili. You have to abide in Jesus Christ. You have to abide in Him. Tapos yung salita niya, mananatili din sa iyo. Sinusunod mo yung kanyang mga principles. Dahil tama yung iyong buhay, tama ang iyong pananaw, tama din ang iyong panalangin. Kaya sabi dito, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Of course, yung anuman dito, yung whatever dito, consistent sa mga prinsipyo at alituntunin ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi yung salita niya nananatili sa atin. Kaya po kapag close tayo kay Jesus, yung prayer din natin, katulad din ng prayer ni Jesus. At yung mga panalangin natin, pa rin, sasagutin ng ating Diyos. And sabi po rito sa pangatlong puntos, aim your prayers toward the greater glory of God. Yung panalangin po natin, yung direction niya, dapat mauuwi. Yung resulta, dapat mauuwi sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo po, napakasarap po na tanggapin ang mga sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Yan po ay nagdudulo talaga ng kaligayahan sa atin. Kaya po sabi rito ni Jesus Christ, ask and you will receive. Humingi ka at ikaw ay tatanggap. Di po ba pag tumatanggap tayo, lalo na pinanalangin natin, ang saya-saya natin. Yung kaligayahan po natin na yun po yung gusto rin ng Diyos, maging masaya tayo. Now, yung mga bagay na magpapasaya sa atin, na ipinanalangin natin, na ibinigay ng Diyos, yun din po ang nagbibigay ng kaligayahan sa Diyos, ng glory sa Panginoon. Kaya po pag nananalangin tayo, yung mga panalangin natin na magpapasaya sa atin, dapat iniisip natin din yung tanong na, Lord, magpapasaya sa akin to, pero magpapasaya din ba sa ito? Will this glorify you? Magbibigay ba sa ito ng kaluguran? Magbibigay ba sa ito ng ngiti sa iyong pisngi, sa iyong mukha? Kapag yung kaligayahan mo ay kaligayahan mo lang at hindi magiging masaya ang Diyos sa iyong panalangin, wag mo nang ipanalangin. Now, para po sa ating discussion, in your own words, what does it mean to pray in Jesus' name? Tayo po yung manalangin. Father in heaven, thank you for the privilege of prayer in Jesus' name. I know I cannot come to you by my own merit, but only because of Christ's perfect life, death, and resurrection. Teach me to pray with a heart that seeks your will,
Help me to honor Jesus not just with my words, but with my desires. May my prayers reflect His character. Loving, bold, humble, and kingdom-focused. Shape my heart so that I long for the things that please You. Let every word I pray bring glory to Jesus' name. In His powerful name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa mga partners natin na nakikisa sa ating gawain. At ngayon po gusto ko magpasalamat kay Ma'am Cora V. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.